Hello, magandang araw po sa inyong lahat and welcome to our channel. My name is Glenda and kumusta na po kayo? Alright? I'm out for a walk. Bago ako mag-dubbing, gawa tayo ng isang video. Sagutin natin ang isang napakahalagang tanong mula sa isa sa ating mga kapatid. Alright? By the way, sa lahat ng mga bago nating tagapanood, marami po tayong ibang videos na pwede nyo ma-enjoy. Libre lahat. Hanapin nyo lang po, I'm sure marami po sa ating mga videos ang makakasagot sa marami sa mga tanong ninyo. Okay, ang tanong ng kapatid natin is ganito. Ang kanyang situation ay meron siyang inverted nipple since 2016. Okay? Nagpa-ultrasound siya, benign. Okay, so 2016 meron siyang inverted nipple. This was 7 years ago. Sabi niya, now meron siyang discharge na parang tubig na medyo mabaho mula sa kanyang nipple. Sabi niya, hindi rin naman daw lumaki yung bukol. Nakakapa niya, wala naman siyang ibang nakakapang bukol, kundi yung dati at hindi rin naman lumaki. Okay? Alright, ganito. Sa video na to, hindi natin i-discuss ang mga discharge kasi may separate tayong video for that. Ang gusto kong pag-usapan natin dito is yung ano ba normally dapat ang ginagawa natin para hindi umaabot sa ganito. 7 years pa yung unang ultrasound, 7 years bago nasundan. Kasi kaya ko to gustong i-point out dahil una ganito ang nangyari sa akin before. Nagkaroon ako ng mammogram actually noong 2012 at nahirapan ako sa isang private hospital. Malaking ospital, ang mahal, ang sakit. Iba pa yung ginagamit nun, bakal pa sa mammogram. So, hindi na ako bumalik. I went back 2019, meron ng mali. 2017, ako 5 years lang. Ang lumilusula 2017, December 29, 2017. Yun, meron nang nakita. Yun yung case ko before. Alright, so dapat sa ating mga babae, kailangan natin matandaan ng una, may certain age. Kasi ang dami na pong nagkaka-cancer ngayon. And pagdating sa usapang cancer, di ba sinasabi nga natin, prevention is better than cure. So una, may certain age, number 1 yun certain age na dapat ay nagpapacheck up na talaga madalas sa mga babae. Ang ibig sabihin ng check up, pupunta ka sa doktor, papakapa mo ganyan, titingnan mo kung may bukol. Pag sinabi, okay, sonogram, mammogram tayo, misis, punta na sa center, punta na sa government hospital, meron naman pong mga mura at libre. Okay? And then tuloy-tuloy na po yun. Sabihin na natin dahil sa nangyayari ngayon na ang daming mga 20-something na nagkakaroon ng CA, please discuss this with your doctor. Pero ako sa tingin ko, at the age of 25, pwede na dapat magpa-ultrasound breast ultrasound. Okay? Kasi wala na, gel lang naman yan, wala naman yung radiation Ang mammogram ang meron. Pero for safety na rin. Okay, so hindi natin, a lot could happen in a couple of years. Okay, so dapat certain age, for me lang to kung sa tingin nyo masyado namang maaga, nasa inyo po yun, pwedeng magpa-check up ang mga babae, 30, okay, pero kung ako ang tatanungin, kunyari may anak akong babae, sabihin ko, because of our history, anak 25 ka na, magpa-check up ka na, magpa-sonogram, mammogram ka na, kasi wala namang diferensya. Yung sonogram nga, like I said, wala naman siyang radiation, or magpa-check mo lang sa doktor. Okay, kasi very tricky ang cancer. Pwede rin yung 25, maliban dun sa physical or self-examination na ginagawa natin, pwede ng 30 years old. Pero kapag ginawa natin ito, maganda rin kasi na tuloy-tuloy na wag natin paabutin ng 7 years or 5 years, especially kung meron ng nakitang bukol nung una. Dahil number 2, okay, things about bukol. Minsan yung mga bukol na yan, benign, okay, pero pag sobrang laki, pwedeng pagtaguan yan ng iba pang bukol. Akala natin walang problema, yun pala meron. And then recently rin, meron akong nabasang case na bakit ganon, biopsy, tapos biopsy na to biopsy benign. Bakit after some time, na-diagnose cancer stage 2B na? Ang explanation din ng doctor is kasi syempre, cell din yan, yung kung ano man yung lump na yan, hindi, may time naman kasi na hindi yung buo cancer. Baka ang natamaan yung part na hindi pa cancerous or hindi pa infected or hindi pa malignant. Okay? Hindi. Pero actually kasi ang alam ko, and this is because I've been through biopsies 3 times already. Iba-ibang spots ang kukunan niya ng doctor. Okay? Iba-ibang spots. May mga cases nga na kunyari sa lungs nagkaroon. Yung isa at kabila din. Isa lang ang kukunan. Kung ano yung classification dun sa isa, yun din sa kabila.
isabit automatic na yon para ma-treat na yung pasyente. Ganon kaingat ang mga doktor. Okay? Para din hindi natusukin yung isa. Ngayon, doon sa biopsy, iniisip ko mamimiss ba talaga? Kasi pwedeng, we never know kasi baka naman doon sa lump, kunyari malaking lump. Yung mga areas talaga na tamaan is, wala pa naman doon yung cancer. Pwedeng mangyari yan kasi nasa loob yun ng katawan natin wala pa doon nahagip. Baka may mga ganong cases. Ang maganda nga doon, sana may mahagip na isang part na malignant. Para classification for the entire lump is talagang malignant. Ang mga doctors very careful yan. Maingat sila. Ginagawa nilang lahat. Kasi posible din na nung time na yon wala pa rin talaga. Kaya nung nag-biopsy, lumabas pa ay negative. Again, we never know. So, better pa rin discuss this openly with your doctor. Pero ang base sa experience ko, pag biopsy yan, iba-ibang spots ang hinahagip. Hindi lang yung isa. Iba-ibang spots ang hinahagip. Kasi para makita na yung iba-ibang areas, makakuha ng sample, ng specimen sa iba't ibang areas at makita na talaga kung may CA doon, mahahagip at mahahagip yan. Okay? Kaya maganda pa rin na ipa-check kapag may bukol. May mga ibang doctors na sinasabi nila kapag benign lumabas na sa lumabas na sa sonogram benign, okay, they leave it at that. Pero may mga pagkakataon, especially kung may breast CA ka before, case-to-case basis na to breast CA ka before, biglang merong umappear, may konti sa lungs. Because of the history, check na yan. At may mga nangyayari na napakaliit, less than 1 cm na bukol nung biopsy, kasi uma-appear din sa CT scan. Nung biopsy, finally is malignant talaga. So, maganda is tutok talaga. Tutok. Alright? Yung isa sa alam ko, yun yung na-mention ko kanina na sa kabilang lung niya ay meron. Tapos, isang lung ang biopsy. Kung anong classification doon, yun na rin yung kabila. So, treatment talaga. Automatic treatment. The person had to go through treatment. Ganon kaingat ang mga doctor. Ganon ka-thorough. Lahat. Hindi, kung pwede huwag nang tusukin. Basta, treatment na. Diba? Kasi, we never know Tricky yung situation Cancer talaga kailangan unahan yan. Alright? Ngayon, isa pang dapat nating maintindihan. May iba-ibang reasons pagkakaroon ng discharge. May isang sumulit sa recently, kaya gawa tayo ng vlog about that. Blood naman yung discharge niya. Kung hindi ka lactating mother, kung hindi ka nagpapadede, kasi minsan very common to may simulation or merong gamot na tinitik na nagkakos ng ganito na reaction. Pero, mabuti na lang maingat tayo. Discharge, pwede magkaroon ng iba't ibang reason. Pero minsan magandang nakatutok na rin tayo, especially because hindi natin alam kung anong nangyayari sa loob ng katawan. Like cancer, ang pagkakaroon ng discharge could be the effect of many things. Okay? Pwedeng lactating mother, kagaya ng mention ko, may overstimulation, merong resulta ng gamot, or pwedeng isa yung sign ng CA. Okay? Pero malalaman natin pag nagpa-check up muna. Kaya ang makabubuting gawin is papunta kagad sa doktor. Kaya may nakakapang bukol o wala, kasi minsan may mga nakatago sa loob-loob, hindi na natin makakapa. Kaya may nakakapang bukol o wala, mas makabubuti na magpa-check up na para ang doktor na ang talagang assess, may something. Okay? Kailangan natin magpa-sonogram and mammogram. And usually yung nire-recommend, especially kung meron ng existing na lump before. Okay? Kailangan po tutok tayo. Remember, kasi hindi naman po tayo mga eksperto. Kung may makapa or hindi, minsan papantayan rin natin yung ating isip. Kasi iniisip natin, baka gina-justify, minsan nangyayari ito, marami sa atin guilty ng ganito. Baka wala naman, syempre we're still hoping for the best. Baka wala naman ako nakakapang bukol. Baka may ma-encounter pa kayo ng wala yan, negative ka naman masyado. Dali baka mahatching ako kasi tumabi sa halaman. Okay, sorry. Ang tawag dito. Huwag kasi tumabi. Huwag muna kayo magulo. Alright.
minsan kasi yung mga nakakausap din natin, they want to encourage us, pero minsan, sobrang overly positive to the point na nagiging in denial na tayo sa situation. Hindi sila doktor, they can't tell the future, wala naman silang x-ray vision, and pag nagkaroon ng problema, tayo pa rin ang magsasuffer. So, mas mabuti, pumunta na kagad sa doktor. Okay? Minsan din may mga nagme-message pa, ang naririnig ko po kasi ganito. Minsan may, kanino mo narinig? Huwag natin, yung mindset natin sa pagkuha ng information, kunyari, mga chismis sa paligid, huwag natin i-apply sa cancer. Pagdating sa cancer, doktor lang ang dapat nakakausapin ang papakinggan natin. Okay? Oh, by the way, hindi ako doktor, ha? Okay, ang ginagawa natin dito, dinidiscuss natin yung strategies sa buhay bilang mga pasyente para like, yung mga mali ko, huwag nyo nang magaya. Magkatulungan. I've heard so many narratives sa mga nagkamaling discarding ganito. These are things na dapat natin gawin. Ito yung mga part natin bilang may part ang doktor, pero may part din tayo bilang pasyente, that is, isa doon ay magpa-check up. Okay? At mag-decide tayo na ang papakinggan lang talaga natin pagdating sa mga ganyan, yung mga expert lang talaga, yung mga doctors lang talaga. Tayo bilang mga pasyente, magtutulungan lang tayo. At isa sa mga pinakatulong na ibibigay ko is yung payo na magpa-check up, huwag nyo nang patagalin, huwag nang i-delay, huwag maniwala sa sabi kasi ni ganito, wala naman yan, huwag daw akong negative. Sabi kasi ni ganito, nakakakalat daw yan pag pinabiopsy. Ang cancer ho, kahit hindi mo yan galawin, kakalat at kakalat yan. So, mas magandang ma-check na natin para kung hindi yan cancer, may peace of mind. Kung cancer, magawan kagad ng karampatang lunas. Okay po ba? Alright. So, mga kapatid, yan po ang ating discussion ngayong araw na to. Yan ang ating kwentuhan. Again, ang itinuturo po natin dito ay mga strategies for living para po magkatulungan tayo. Yung pagkakamali ng iba ay hindi na natin magawa at maingatan natin lalo ang ating mga sarili, ang ating kalusugan through constant monitoring. Okay? Again, magpa-check up po lagi. Pag may naramdamang sintomas sa doktor, kung pwede nga is magkaroon kayo ng notebook. Ilista nyo. Itong araw na to nakita ko may tumubo sa ganyan. May tumubo sa nipple. Okay? Picturean. Ipadala kay doc kung close nyo yung doktor nyo. Okay? Pero maganda i-note nyo pa rin. Date ganito, 8 p.m. Kasi tatanong din yan ng doktor. Kailan mo to nakita? At least meron kang babalikan. Alright? Okay. So mga kapatid, maraming salamat po. At ito pong ating mga strategies ay pwede nyo balik-balikan. Pwede nyo pong i-note para ma-apply natin sa ating mga buhay. Ang goal natin dito is maagapan. Ang dapat maagapan, wag nang lumala. Ang hindi dapat lumala. At syempre, makapagpatuloy ng gamutan. And of course, manatili ang ating kalusugan. Okay? Health is wealth pa rin. Maraming salamat if this video helped you. Lagyan nyo po ng like, okay? And share this with your group chats, with your support groups. At para marami tayong ma-reach out, okay? Pili na lang kasi yung mga sinisharean ko ng mga support groups. Alright? Hindi ko na rin siya maasikaso. And then kung kayo may support groups, if you want to share sa inyong mga kasamahan, please go ahead. Libre naman to. Okay? Maraming salamat po. God bless you all. And if you want more tips, meron po tayong libro, yung Stage 3G, marami pong strategies sa buhay kung paano i-handle yung ating treatment for cancer. Napakarami po doon. Collection ng mga proven tips ng ating mga pasyente, napakaraming pasyente in different parts of the world. And punta lang po kayo sa www.thepinkytown.com. Okay? Ito po ay magandang investment para sa ating kalusugan and discounted pa rin po. Okay. Once again, thank you so much. God bless you all. Stay safe. Keep on praying dahil habang may nakikinig sa panalangin, matatapos din ang dilim. Paalam. Bye-bye.